Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Sana po ay okay lang po kayo. God bless you po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mayroon lang tayong konting kaalaman na ibabahagi about sa Kingdom of God, ang kaharian ng Diyos. Sana bago tayo mag-umpisa, hinihiling ko lang po na subscribe tayo, like, share sa aming mga content creator. Kaya malaking tulong na po sa amin yun. Okay? Watch and God first. Ano ang kaharian ng Diyos? Sabi sa Roma 14:17, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain o inumin, kundi sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain o inumin, kundi sa kagalakan sa kabanalan ng Espiritu ng Diyos. Nangangalaga na ito ay karanasan ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Kapag ang Diyos ang naghari sa iyong buhay, maranasan mo na matuwid na pamumuhay. Mapayapang buhay na malayo sa anumang pagbabalisa na mapupuno ng kagalakan. Ayun po ang kapag ang Diyos ang naghari sa atin ay ito ang bunga malayo sa anumang pagbabalisa na mapupuno ka ng kagalakan. Yan po ang sanhinan. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay pumunta dito sa lupa. Sabi niya sa 1:10, naparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako ay naparito upang magkaroon sila ng buhay at kasaganaan dito. Yun po, kaya naparito ang ating Panginoon upang magkaroon ng kasaganaan dito sa mundo. Hindi sirain ang tao, hindi bigyan ng pag-asa. So yan ang dahilan, kaya naparito ang Diyos, ating Panginoon Jesus. Paano naman makakapasok ang tao sa kaharian ng Diyos? Ganito makakapasok ang kaharian ng tao sa kaharian ng Diyos. Pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan. So yan ang dahilan kung bakit tayo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi natin tinatalikuran ang mga kasalanan. Sinabi ni Juan Bautista na magsisisi sapagkat narito ang kaharian ng langit. Sabi sa Mateo chapter 3 verse 2. Sinundan ito ng gayunding pangungusap ng Panginoong Jesus. Mateo 4:17. Ano ba ang talagang kahulugan ng salita ng pagsisisi? Ating tingnan sa wikang Ingles. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito ay mula sa dalawang salita na re at pent. Re ang ibig sabihin ay again o muli, at pent naman ay tumatukoy sa mataas na dako gaya ng penthouse na nasa tuktok ng mataas na building. Kaya ibig sabihin ng salitang repent ay bumalik sa dating mataas na kalagayan. Pangalawa, baguhin ang takbo ng pag-iisip. Yan po ang repent. Ibig sabihin bumalik sa dating mong mataas na kalagayan. Ang tumatalikod sa pagkasala, nagbabago ng isip, ay makakaranas ng muling pagtaas ng Diyos. Gaya ng naranasan nila Adan at Eva. And then bago sila magkasala. Genesis 1, chapter 1, verse 26 to 28. Pangalawa, kailangan ipanganak na muli. Kailangan ba ipanganak muli ang tao na pinanganak na siya ng nanay niya? Yes, kailangan. Ganito ang sabi, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. 1:3. Maliban na ang tao ay pinanganak sa tubig, kasi physical at spiritual. Ang tao kasi pinanganak sa physical, yung ipinanganak tayo ng nanay natin. Ang pangalawang kapanganakan ay ng spiritual, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. 1:5. Ganito ang tanong, paano naman may ipapanganak muli ang tao? Kilalanin si Jesu Kristo at lubos na magpasok sa Kanya bilang Diyos, Panginoon at Hari ng inyong buhay. Una, Diyos. Si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao upang tubusin tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Yan, si Kristo ay tunay na Diyos, hindi siya fake na Diyos. Siya ay tunay na Diyos. Panginoon at Hari. Siya ang Panginoon. Sinabi Panginoon, sumusunod ka sa Kanya dahil siya ay Hari at Diyos. Ibig sabihin siya na ang magmamayari ng iyong buhay. Si Jesus na ang magmamayari ng iyong buhay. Kung ano ang ibig ng Diyos, ay siya rin ang gusto mo. At siya na ang nasusunod sa lahat ng sandali. Sa lahat ng bawat minuto ng ating buhay, siya na ang nasusunod. Ibig sabihin ng sandali. Tatlo, mananampalataya ka kay Kristo. Dadagpot ang lahat sa Kanya. Nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Ano ang pinagkaloob sa atin? Mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga sumasampalataya sa Kanya pangalan, sabi dito nga sa Juan 1:12, lahat na binigyan tayo ng kapangyarihan na maging anak. Okay?
manalangin ka ng ganito. Sa panalangin naman, ganito tayo manalangin dapat. Ama nga sa langit, ako ay nagpapasalamat dahil sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus para ako ay tubusin sa aking mga kasalanan. Pinagsisihan ko na ang lahat ng aking mga kasalanan at kinikilala kita, Jesus Jesucristo, bilang Panginoon Diyos at Hari ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking susundin sa lahat araw ng aking buhay. Baguhin mo ako at iyong pagharian sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang aking panalangin. Amen. Ganun po. Ulitin natin, sumunod kayo sa maiksing panalangin. Ikaw na nanonood ngayon, itaas mo ang iyong kamay at sumunod ka sa maiksing panalangin. Sundin mo lang ang panalangin. Amang nasa langit, ako ay nagpapasalamat dahil sa ibinigay mo ng iyong bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus para ako ay tubusin sa aking mga kasalanan. Pinagsisihan ko na ang lahat ng aking mga pagkakasala at kinikilala kita, Jesucristo, bilang Panginoong Diyos at Hari ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking susundin sa lahat ng araw ng aking buhay. Baguhin mo ako at iyong pagharian sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen. Ngayon ikaw ay nanampalataya na kay Jesucristo, dinatanggap siya sa iyong buhay. Ikaw ay anak na ng Diyos at matatanggap mo na ang mga benepisyo ng pagiging anak ng Diyos. Kailangan sa sakit, kagalingan sa sakit, himala, kalayaan, kahirapan, kasaganang buhay at pagtagumpay sa lahat ng bagay at pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa ay tiyakang sa langit ang iyong tungo, ang karanasan sa karya ng Diyos. Yun po ang ating talakayin sa araw na to. Congratulations, ikaw ay anak na ng Diyos. Sana mamuhay ka at huwag ka na magkasala muli at magsampa ka, humanap ka ng ang iyong mga Christian church, hanapin mo siya at doon ka mag-stay. God bless you sa atin. Bye-bye. I love you all.